So magandang umaga sa inyong lahat. Ngayon ay pag-uusapan natin ang disaster management. Pasimula, bigyan natin ng paglilinaw kung ano ba ang kahulugan ng disaster. Okay? Ang salitang disaster ay nanggaling sa dalawang salita na sinasabi natin na dis and aster. So ang salitang dis ay nangangahulugang miss or mali. Samantalang ang aster naman ay nangangahulugan ng star. Sa etymolohiyang ito, ibig sabihin ay misaligned ang mga stars. Sa naunang sibilisasyon o sa naunang paniniwala, sinasabi na kapag hindi makakatugma o hindi align ng mga stars, may mga disasters o masasamang pangyayari na nagaganap. Pero ano nga ba ang katuturan o kahulugan ng salitang disaster? So ang disaster ay isang pangyayari na nagreresulta sa pagkawasak ng mga ari-arian o kaya naman ay pagkawala ng buhay. Ito naman ang kahulugan ng disaster batay sa RA 10121, an act strengthening the Philippine Disaster Risk Reduction and Management System, providing for the National Disaster Risk Reduction and Management Plan, and appropriating funds thereof and other purposes. O kilala din sa tawag na Philippine Disaster Risk Reduction and Management Act of 2010. Narito ang mga mahalagang bahagi ng kahulugan na ibinigay ng Republic Act 10121. Kaunahan, ang disaster ay isang serious disruption of the functioning of a community or a society. So, dito pa lang sa unang elemento na ito, ay makikita na natin na maaaring magkaroon ng iba't ibang uri ng disaster. At ang isa sa mahalagang elemento nito ay nagkakaroon ng disruption. Okay? Sa isang community at sa isang society. Halimbawa, tulad ng paparating na bagyo ngayong araw na ito dito sa ating lalawigan, mapapansin natin na marami ang mga magsasara ng mga tindahan, aayusin ang kanilang mga bahay, nawawala yung normal way of living. Okay? Kaya nagkakaroon ng serious disruption. Number 2, sa disaster, it involves widespread human, material, economic, or environmental losses. So, maaaring may masugatan, maaaring may masawi, titigil ang ekonomiya. Kapapasok lang na balita kanina, hold ang flight ng PAL for 24 hours. And other than this, it exceeds the ability of the affected community or society to cope using its own resources. So sa pagkakataong ito, sa disaster, hindi kakayanin ng isang lugar, okay, gamit lamang ang kanilang sariling resources para matugunan ang pagkasira, pagkawasak, pagkakasakit ng mga tao, kung kaya't kinakailangan nila ng tulong ng iba. Number 3, ang disaster is often described as a result of the combination of, tatandaan ng mga ito, exposure to a hazard, the condition of vulnerability that are present, and insufficient capacity or measures to reduce or cope with the potential negative consequences. Sa mga susunod na slide, pag-uusapan natin ano ba ang hazard, ano ba ang vulnerability, ano ba ang risk. Number 4, disaster impacts may include, ito na yung sinasabi natin, mga disruptions, loss of life, injury, disease, and other negative effects on human, physical, mental, and social well-being, together with damage to property, destruction of assets, and loss of services. Sa panahon tulad ngayong bagyong ito, hindi maiiwasan na maapektuhan kahit ang ating mental health. Bakit? Kasi iniisip natin ano kaya ang mangyayari sa susunod na 24 hours, sa susunod na 12 hours. Lalo na at nakataas ang signal number 4, signal number 5 sa iba't ibang mga lugar dito sa ating bansa, partikular na sa
sa Calabarzon, sa Bicol Region, at iba pang mga malalapit na lugar sa ating bayan. And then, of course, nagkakaroon ng social and economic disruption and environmental degradation. Anong halimbawa nitong environmental degradation? Dahil medyo nakakalbo na yung mga bundok natin, pagdating pa ng malakas na ulan, maaring ma-erode ang mga lupa, at dahil saturated na ang lupa dahil sa sunod-sunod na pag-ulan, malawakang pag-ulan sa ating lalawigan, maaaring maapektuhan mismo ang ating kapaligiran. So ito ang definition ng disaster pagdating sa RA 10121 or Philippine Disaster Risk Reduction and Management Act of 2010. Sinasabi naman na ang disaster management, okay? So hindi maiiwasan na may magkaroon ng disaster. Okay? Hindi maiiwasan 'yan. May paparating na disaster hanggang ganito ang ating interaction sa ating environment. Okay? Kaya nga pinapalawig ang tinatawag nating disaster management. So, ano itong disaster management? Number one, it's a dynamic process. Pag sinabi natin dynamic process, hindi siya static, which means it continues to adapt to the situation, to the current situation. Hindi maaaring yung disaster management noong 2010, ayun pa rin ang gagamitin ngayong 2020, 2021, 2022, 2023 hanggang 2030. Bakit? Sapagkat palawak ng palawak, pabigat ng pabigat, at mas nagiging mapaminsala ang mga dumarating na disaster sa ating bansa, sa ating lalawigan, sa ating bayan. So pag sinabi natin dynamic process, ito yung mga kasamahan niya o nakapaloob na mga proseso sa disaster management. Una, may pagkaplano, pag-oorganisa, pagtukoy ng mga kasapi, pamumuno at pagkontrol. So sa susunod na aralin, pag-uusapan natin ng mas malalim ang disaster management. Okay? So sanabi rin ni Ondis and Rodito na ang disaster management ay tumutukoy sa iba't ibang gawain na dinisenyo upang mapanatili ang kaayusan sa panahon ng sakuna, kalamidad at hazard. So hindi naman maaaring tumigil ang ating buhay. Kinakailangan ipagpatuloy ang buhay, kinakailangan maka-recover after a disaster. That's why we have disaster management. So, nakapalood din dito ang mga plano at hakbang na dapat gawin ng mga komunidad upang makaagapay sa mga suliranin at makabangon mula sa epekto ng kalamidad, sakuna at hazard. So, kung titingnan natin, ang disaster management pala ay may bahagi ng pagkaplano. Okay. So, let's say for instance, Typhoon Rolly. So, bahagi ng disaster management yung ipaplano ng bawat barangay, mapapansin nyo mga barangay, okay, local government units, mga bayan, meron silang disaster management plan. And then after they have this plan, they will organize people. And these people consist of several agencies. Meron sa DOH, meron sa fire, sa police, etc. Maraming sama-samang nagtatrabaho para sa disaster management. At ang pinaka-purpose nito ay maiwasan ang malawakang pagkasira, malawakang pagkawala ng buhay, at makabangon muli ang mga komunidad sa panahon o pagkatapos ng kalamidad, sakuna at hazard. Now, bilang tanong sa inyo habang pinapanood nyo ang video presentation na ito, ano kaya ang mahalagang layunin ng disaster management? So, maaaring hindi lang isa, maaaring dalawa, tatlo, apat, o lima pa ang iba't ibang layunin nito. Sa susunod na video presentation, pag-uusapan natin kung ano-ano nga ba ang mga mahalagang layunin ng disaster management. Subalit dito, makikita nyo na
makikita nyo na kaagad kung ano-ano ang mga layunin ng disaster